Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Inaping Magsasaka. Tay, may mga paparating. Aba, sila na naman. Ang kulit talaga. Kilala niyo po ba yung mga taong yan? Sila yung mga taong inaangkin yung lupa natin na minana ko pa sa lolo mo. Nakangisi ang isang matabang lalaki na tsinito habang palapit sa kanila. May mga kasama rin ito na mga tila hindi papahuli ng buhay ang mga itsura. Kumusta ka na, Mang Elias? Talaga bang hindi mo ko titigilan? Bakit naman akin yung gagawin? Akin lupa ang sinasaka mo. Sino kang basa ka dalang mag-aangkin ng lupang pagmamayari ng iba? Ako, may mga dala dokumento na nagpapatunay na akin pamilya ang totoong nagmamayari ng lupang ito. Kaya sana naman ay makipagtulungan na lang kayo. Sumenya si Mr. Chua sa isang tauhan nito. Agad naman na lumapit ang lalaki at mula sa dalang itim na bag, mayroong itong inilabas na makapal na mga papeles. Eto, iyo babasa, Mang Elias. Teka, marunong ba ikaw babasa? Hoy, huwag mong insultuin ang tatay ko sa mismong lupa namin, ha? Akin wala intensyon na insultuhin tatay mo, iho. Ako nandito para bawiin ang lupa matagal na ninyo pinakikinabangan. Sapat na siguro ang mahabang panahon para inyo sasauli ang lupang matagal nyo nang sinasaka ng libre. Wala kaming isasauli na pagmamay-ari mo dahil amin ito. Mula pa ang lupang ito sa mga magulang ng aking ama. Bakit hindi nyo muna babasa ang nilalaman ng mga dokumento hawak namin? Baka sakali kayo matauhan. Umalis na nga kayo at isama mo yung mga dokumentong sinasabi mo. Kami hindi aalis dito. Kayo ang umalis sa akin lupa. Hindi namin maumpisahan ang project dito dahil sa inyo pagmamatigas. Inaaksayan nyo aking oras at pera. Aba, pakialam namin sa project mo. Ulitin ko, ha, lupa namin ito. Hindi nyo to makukuha sa amin sa kahit na anong paraan. Nag-akmang lalapitan sila ng mga tauhan ni Mr. Chua. Otomatikong napahawak si Rogelio sa kanyang itak na nakatali sa kanyang bewang. Itinaas naman ni Mr. Chua ang kanang kamay nito upang patigilin ang mga tauhan nito sa balak na pagsugod. Kung kayo hindi aalis na mahinahon sa lupang ito, kami mapipilita gumamit ng kamay na bakal para kayo paalisin. Hoy, wag mo nga kaming takutin sa mismong lupang pagmamayari namin. Baka ikaw magsisi sa bandang huli. Ngumisi naman sa kanya si Mr. Chua bago tumalikod. Inihagis pa nito sa lupa ang mga dokumentong hawak nito kanina. Habang nakatanaw sa mga papalayong sasakyan, nagtanong si Rogelio sa kanyang ama. Matagal na po ba kayong ginugulo ng mga taong yon? Noong isang linggo may nagpunta rito na gustong bumili ng lupa natin. Sinabi nito na nabili na ang mga karatig na lupa at itong atin na lang daw ang hindi pa. Matigas kong tinanggihan yung halagang inalok nila. Dahil wala akong balak na ipagbili ang lupang ito na ilang henerasyon na rin ang nagpasalin-salin sa ating pamilya. Makalipas lang ang ilang araw pumunta sa bahay ang taong yan at sinasabi na siya ang tunay na nagmamay-ari ng lupa natin. Baka kilala niya yung taong gustong bumili sa lupa natin. Palagay ko nga. Ultimo yung sementeryo dito sa atin nagawa nilang bilhin. Iba talaga nagagawa ng pera sa tao, ano? Ano daw ba yung balak nila sa mga lupa rito? Imposible namang patayuan nila ng mall o building kaya. Ang layo naman ito sa Kabiasnan. Narinig kong balak nilang magpatayo ng golf course sa lugar natin. Kaya pala. Masyado silang desperadong makuha yung lupa natin. Pues, dadaan muna sila sa ilalim ng bangkay ko bago nila ito maangkin. Napatitig na lang si Rogelio sa nakatiim na mukha ng ama. Maya-maya ay pinulot niya ang dokumento sa lupa. Mabuti pang umuwi na tayo. Kunin mo na yung alaga nating kalabaw. Sige po, tay.
Dahil sa pag-aalala sa pamilya, hindi muna umuwi ng bayan si Rogelio. Baka kasi bumalik na naman si Mr. Chua at manggulo na naman. Balak niya sanang puntahan ng isang kaibigan nang madatnan si Mang Oyo sa bakuran nila. Agad siyang nagmano rito. Nong, nandito po pala kayo. Kumusta po? Eto, ayos naman. Kailan ka dumating? Hindi mo yata kasama ang mag-ina mo. Nung isang araw pa po. Napasok po kasi yung anak namin kaya hindi ko po naisama. Ay, ganun ba? Kailan lang balik mo ng bayan? Baka po maglagi muna ako rito. Siguro nabalitaan mo na rin yung nangyari na. Kapon ko lang po nalaman. Kilala niyo po ba yung mga mukhang maginbo na yun? Ay, si Mr. Chua. Siya ang nakabili ng mga lupa rito. Yung sa inyo na nga lang ang hindi niya nakukuha Pues, wag na siyang umasa na makukuha niya yung lupa namin. Ito naman paalala lang ng isang kaibigan. Balita ko mahirap kalabanin niyang si Mr. Chua. Lahat daw niyang gusto nun nakukuha sa kahit na anong paraan. Baka kasi sa pagmamatigas niyo yan pa ang ikapahamak ninyo. Katulad ng nangyari sa pamilya ni Kulas. Hindi niya kami madadaan sa pwersahan. Magkakamatayan muna kami bago niya maangkin ang lupa ko. Naiintindihan ko naman yan, pare. Basta mag-iingat kayo. Ayoko lang na matulad kayo kay Kulas. Bakit po? Ano po bang nangyari kay Mang Kulas? Akala ko po ba bukal sa loob niya yung pagbebenta ng lupa? Katulad nyo, ayaw din sana niya. Alam niyo naman ng mga taong yon, mas gusto sa lupa magtrabaho. Hindi malinaw yung nangyari, basta napilitan na lang silang umalis sa lupa nila at tanggapin ang perang ibinabayad ni Mr. Chua. Hanggang ngayon ay tikom pa rin ang bibig ni Kulas. Para bang kasindak-sindak yung ginawa sa kanila para matakot siya ng ganon. Ay, siya. Paano? Ako'y uuwi na muna. Yun lang naman ang sinadya ko rito. Sige pare, ingat ka sa pag-uwi mo ha. Sige po Nong, ingat po kayo. Nang makalayo na si Mang Oyo ay saka naman nagtanong si Mang Elias sa anak. Talaga bang magtatagal ka pa rito sa atin? Baka hanapin ka ng mag-ina mo. Maiintindihan naman po ko ng asawa ko. Magme-message na lang ako sa kanya. Kasi hindi ko kayo maring iwan dito Kayo ni nanay at mga kapatid ko. Lalo't meron palang ganitong problema kayong kinakaharap. Huwag mong isipin yon. Walang magagawang Mr. Chua na yon. Hindi niya maaangkin yung lupa natin. Mas mabuti na rin po na dito na lang muna ako. Wala akong tiwala sa taong yun Sige, ikaw ang bahala. Sa bagay nga namimiss ka na ng nanay mo at mga kapatid mo. Simula na mag-asawa ka madala ka nang dumalaw rito sa bahay. Kaya nga po, magtatagal muna ako dito hanggat hindi natatapos yung problema niyo sa taong yun. Sa ilang araw na paglalagi ni Rogelio sa bahay ng kanyang pamilya, napansin niya ang tila mga taong umaaligid sa kanilang bahay. Hindi pamilyar sa kanya ang mga mukha ng mga ito. Sinarili na lamang niya ang hinala para hindi na mag-alala ang pamilya niya. Pumarinig ka nga rito, Rogelio. Kakain na tayo. Sige po, Tay. Napansin naman ng kanyang ama ang tila pagkabalisa niya. Hindi niya kasi namalaya na nakakunot ang kanyang noo. May problema ba? Kanina ko pa napapansin ang pagtalaw mo sa labas. Wala po, Tay. Akala ko lang kilala ko yung dumaan sa atin. Ay, siya nga pala, Tay. Uwi muna ako sa bayan bukas ha. Titingnan ko lang yung mag-ina ko at kakausapin si Commander. Sa hapon po babalik rin ako. Sige. Kung wala nga lang pasok kung maaari dumito muna kayo, sama mo yung apo ko. Namimiss ko na rin yung apo kong yon. Sa bakasyon po dito muna kami. Kukuha na lang siguro ako ng tatao sa shop. Habang kumakain nga sila ng hapunan ay nagkukwentuhan silang mag-anak. Nagbilin pa si Rogelio sa 2 binatilyong kapatid na maging mapagmatsyag. Hindi rin lingid sa mga ito ang sitwasyon na kinakaharap ng kanilang pamilya. Kinabukasan nga
ay maagang umalis si Rogelio sakay ng kanyang motor. Kinausap lang niya ang kanyang asawa at nauunawaan naman siya nito. Bandang 3:00 naman ng hapon nang umuwi siya sa bahay ng kanyang mga magulang. Nagtaka pa si Rogelio nang madatnan na naroon na ang kanyang ama. Ganong oras kasi ay nasa lupa pa nila ito sa may silangan. Kinutuban agad siya ng hindi maganda, lalo't naroon ang kanyang ninong Oyo at iba pa nilang mga kapitbahay. Tay, ano po nangyari? Anak, pineste mga pananim natin. Ho? Paano pineste? Pagpunta ko ron nagkalat ang napakaraming daga sa paligid. Halos malunod na mga bagong punla kong pananim. Wala ring natira sa mga aanihin na sana sa susunod na buwan. Saan galing yung napakaraming daga na yon? Isa sa amin walang nakakaalam kung saan galing ang mga yon. Kinailangan pa namin silang sunugin para hindi na umabot sa iba pang taniman. Napakuyom naman ng kamao si Rogelio habang pinagmamasda ng panlulumo ng kanyang ama. Inaasahan kasi nito ang malaking kita sa pag-aani sa kanilang pananim. Nag-iipon nito para sa pagpapaaral sa kolehiyo ng nakababatang kapatid. Lumapit naman sa kanya si Mang Oyo at tila pinapakalma siya sa pamamagitan ng pagtapik sa kanyang balikat. Araw ng Sabado, maagang nagpunta sa bukid sina Mang Elias at Rogelio. Balak pa sanang sumama ng dalawang nakababatang kapatid ni Rogelio, ngunit binilinan na lang niya ang mga ito na maiwan sa kanilang bahay at tulungan ng kanilang ina. Malayo pa lang ay tanaw na ng mag-ama ang mga nasirang pananim. Daig pa noon ang sinalanta ng bagyo. Ang mga pananim na gulay ay puro nangabunot sa lupa. Ang iba naman ay nangatumba. Anong nangyari sa mga pananim? Sinong may gawa nito? Si Rogelio naman ay tila umurong ang dila na hindi makapagsalita. Inilibot niya ang paningin sa paligid. Kahit sinong tumingin ay mahihinuha na sinadya ang paninira sa kanilang pananim. Tiningnan pa ni Rogelio ang kanilang ibang pananim. Maging ang mga puno ng papaya ay nangatumba lahat. Sinira pa ang mga bunga nun. Walang natira sa mga papaya natin, tay. Bakit tayo minamalas ng ganito? Tingin ko po, sinadya ang paninira sa ating pananim. Si Mr. Chua kaya ang nasa likod ng lahat ng ito. Opo, siya lang po ang maaaring gumawa nito sa atin. Magbabayad siya sa mga ginawa niya. Wala tayong ebidensya. Baka tayo pa ang baliktarin ng mga taong iyon. Mapera siya. Ibang nagagawa ng pera. Kaya nitong magmanipula ng mga katotohanan. Susubukan ko din pong humingi ng tulong kay Kapitan. Baka may magawa siya. Kahit papano. Hindi birong halagang nalugi sa inyo, tay. Alam ko, nak. Isipin na lang natin na pagsubok na lang ito sa atin. Tara na po munang umuwi. Ako na lang po ang pupunta sa bahay ni Kapitan para ipaalam ang nangyari. Muling sinulyapan na mag-ama ang mga nasira nilang pananim bago lulugulugong umuwi. Si Rogelio naman ay dumiretso sa bahay ng kanilang kapitan. Malapit na siya sa bahay ng mga ito nang matigilan. Natanaw niya kasi si Mr. Chua. Nag-uusap ang mga ito habang panakanakang nagtatawanan. Biglang kinutuban si Rogelio. Pumihit na lang siya pabalik sa bahay nila. Agad siyang sinalubong ng tanong ng ama nang makita siya. Nakausap mo ba si Kapitan? Matutulungan kaya niya tayo? Hindi po eh. Hindi mo ba siya inabutan sa bahay niya? Nandun pa po siya sa kanila. Hindi na lang ako lumapit pa kasi nakita ko silang magkausap ni Mr. Chue, a.k.a. Maginbo. Ha? Si Mr. Chua baka mo? Magkakilala pala sila ng taong yon. Hindi lang sila basta magkakilala. Mukhang close pa sila sa paraan ng pag-uusap nila eh. Hindi ko tuloy maiwasang isipin na... Huwag ka munang magpadalos-dalos sa pagbibintang, iho. Pangit yung basta na lang natin pag-iisipan ng masama ang isang tao. Wala naman po kasing gagawa nito kundi ang Mr. Chua lang naman na yun eh. Siya lang ang atat na makuha yung lupa natin.
Sige. Mag-isip na muna tayo ng ibang paraan kung paano may sasalba ang iba pa nating pananim. Kung meron pa nga tayong aanihin. Kahit si Rogelio ay pinanghihinaan na ng loob dahil sa nangyari sa kanilang pananim. Kinabukasan, habang naghahanda pa lang na pumunta ang mag-ama sa kanilang taniman, ay humahangos na dumating si Mang Oyo. Elias! Rogelio! Madali kayo! Oh, bakit Ninong? Bakit ba para kayong hinahabol ng 10 dyablo dyan? Ang tatay mo! Nasa likod bahay po. Paalis na rin po kami. Teka lang po, tatawagin ko lang. Iyo! Nasusunog ang taniman ninyo! Ho? Ano po? Naroon ang iba pa para apulahin ang apoy. Ano ka mo nangyari? Hindi naman maipinta ang mukha ni Mang Elias nang marinig ang huling sinabi ng kaibigan. Muli nitong inulit ang tanong. Anong nangyari sa taniman ko? Magsalita ka! Tay, nasusunog na yung taniman natin. Hindi yung maaari. Agad na silang nagtungong tatlo sa lupang pag-aari ni Mang Elias. Pagdating nila roon ay halos maabuna ang ilang pananim. Maging ang bagong tanim pa lang na mais ay natupok na rin ng apoy. Wala rin tigil sa pag-apula ang mga kapwa magsasaka ni Mang Elias. Ngunit dahil sa may kalayuan ng ilog kung saan sila nag-iigib ng tubig, ay hindi rin sumapat para maapula agad ang apoy. Idagdag pa ang napakalakas na hangin. Tumulong na rin silang tatlo. Inabot din ang ilang oras bago tuluyang maapula ang apoy. Ngunit ni isang pananim ay wala nang naisalba. Nilapitan ni Rogelio ang ama na nakasalampak sa lupa habang nakatulala sa naabong pananim. Tay, Wala na ang pinaghirapan ko. Naabo na lahat. Bakit? Bakit nangyayari ito sa atin? Tay, umuwi na po muna tayo. Paano ang mga kapatid mo? Nawala ng parang bula ang lahat. Paano kinabukasan ng mga kapatid mo ang pag-aaral nila? Hindi ko po kayo pababayaan, Tay. Ako po muna ang bahala sa kanila. Babangon tayo muli. Ang importante po ay magkakasama tayo. Walang emosyon na lumingon sa kanya si Mang Elias. Lumapit na rin si Mang Oyo at tinulungan si Rogelio na akayin ng ama palayo sa lugar. Bago umalis, ay nagpasalamat muna si Rogelio sa mga taong tumulong na nag-apula ng apoy sa kanilang taniman. Maraming salamat nung Buti na lang nandiyan kayo palagi. Wala yon. Sino pa ba magtutulungan kundi tayo-tayo lang din naman. Kasalukuyan silang nasa balkonahe ng bahay. Hinayaan muna nila magpahinga ang ama na labis na naapektuhan sa nangyari. Sa tingin niyo po ba, aksidente yung nangyari? May palagay akong hindi aksidente ang nangyari. Wala namang bahayang malapit sa lugar at walang mangangahas na pasukin ang lupa ninyo para doon magsunog. Isang tao lang naman ang naisip kung pwedeng gumawa nito sa amin Si Mr. Chua ba ang tinutukoy mo? Mahirap magbintang, iho. Siya lang naman ang maaaring mag-utos na sunugin ang tanim at wala ng iba Kahit tama pa ang hinala mo, wala kang ebidensya. Para ka na rin bumabangka sa pader niyan. Alam niyo po ba kung saan nakatira si Mr. Chua? Bakit? Anong binabalak mo? Iho, kung ano man niyang naglalaro sa utak mo, maghunos-nili ka. Baka yan pa ang ikapahamak mo. Huwag mo nang dagdagan ang alalahanin ng itay mo. Hindi kumibo si Rogelio. Hindi rin sinabi sa kanya nito kung saan nakatira si Mr. Chua. Sa isang kakilala na lang niya siya nagtanong. Sakay ng kanyang motor, tinugpa niya ang isang pribadong daan papunta sa bahay ni Mr. Chua. Pagdating sa malaking gate, ay agad siyang nag-doorbell. Pinagbuksan siya ng gwardya at tinanong kung ano ang kailangan niya. Gusto ko lang makausap si Mr. Chua. Importante ka mo. Kilala ko ng amo mo. Pinasadahan muna siya ng nagdududang tingin ng gwardya bago ito tumalikod. Paglabas muli nito
ay kasama na nito ang amo na matalimang pagkakatingin sa kanya. Ah, ikaw lang pala. Ano, kayo aalis na sa lupa ko? Lupa namin yon. Ganun ka na ba kaswapang na pati lupa ng pag-aari ng iba gusto mong angkinin? Kaya ka siguro lumaki ng ganyan dahil sa pagiging ganid mo. Ay, ikaw tapang para punta dito sa bahay ko at ako pagsalitaan ng ganyan. Baka ikaw gusto mo kasuhan ko. Sige, gawin mo. Kakasuhan din namin kayo sa ginawa niyong pagsira at pagsunog sa mga tanim namin. Ha! Ikaw wala ebidensya sa mga bibintang mo sa akin. Baka karma na ang nangyayari sa inyo kaya aabot kayo kamalasan. Tumalikod na si Rogelio at sumakay ng kanyang motor. Saka yung pinaharurot palayo. Ikaw matapang ha? Tingnan natin hanggang saan pagbabatigas ninyo magama. Pagdating ni Rogelio sa kanilang bahay ay naabutan niya ang kanyang mga magulang na nag-aalala ang mga anyo. Bakit? May nangyari ba habang wala ako? Nanggaling rito si Kapitan. Sabi, baka daw dahil sa upos ng sigarilyo kaya nagkasunog sa taniman natin. Yun lang po bang sinabi niya? Yung mga pesting nanira sa mga tanim natin. Ano naman ang masasabi niya dun? Nangyayari daw talaga yon. Sadyang minalas lang daw ang pananim natin kaya pineste. Wala talaga siyang kwenta. Para na rin niyang sinabi na wala siyang magagawa. Sayang lang ang boto ko sa kanya. Sa nakita kong ikinilos niya kanina, talagang wala tayong aasahang simpatya sa kanya. Hindi niya tayo matutulungan. Siya nga pala tay. Galing ako sa bahay ni Mr. Chua. Ha? Ano ka mo? Galing ka sa bahay ni Mr. Chua? Umaming ka ng bata ka. Anong ginawa mo doon? Gumawa ka ba ng gulo? Kilala kita na napakaiksi ng pasensya mo. Tay naman, anong akala niyo sa akin? Hindi pa nagbago? Kinausap ko lang naman yung maginbo na yon. Malakas ang kutob ko na meron siyang kinalaman sa sunod-sunod na nangyari sa taniman natin Ganun din naman ang palagay ko. Pero wala tayong pruweba. Mapera siya. Baka tayo pa'y mabaliktad. Kaya ikaw anak huwag na huwag kang gagawa ng hakbang na ikapapahamak mo. Naintindihan mo ba ako, Rogelio? Opo, tay. Nang sumunod na mga araw ay abala ang mag-ama sa paglilinis ng kanilang taniman. Tumulong na rin si Mang Oyo sa kanila. Nakakaya naman sa iyo pare. Wala akong pang-upa sa iyo Ay nako, huwag mo akong intindihin. Painumin mo lang ako ng kape, ayos na. Balang araw po nung makakabawi rin po kami sa inyo. Ay nako, huwag yun ang isipin yon. Ang mahalaga makapag-umpisa uli kayo. Matapos ang kanilang ginagawa ay nagpaalam muna si Rogelio na uuwi sa bayan. Sinabi din itong uuwi kagad ito mamaya. May kailangan lang daw itong kuning pera para sa allowance ng mga kapatid. O sige anak, mag-iingat ka. Daan-daan lang sa pagpapatakbo ng motor ha. Mukhang babagsak pa yata ang ulan. Opo, tay. Sige po, Nong Oyo. Ay, sige, mag-iingat ka. Pinaandar na ni Rogelio ang motor at saka pinaharurot paalis. Wala na ito sa paningin ni Mang Elias ay nakatanaw pa rin ang matandang lalaki. May problema ba, pare? Ay, nag-aalala lang ako sa panganay ko. Simula nang mag-asawa yang si Rogelio malaki nang ipinagbago. Naging responsable at talaga namang iniwasan na ang pagiging basagulero noong araw. Ang nagagawa talaga ng pamilya, Wala akong masasabi sa bagay na yan. Ang inaalala ko yung pagpunta niya sa bahay ni Mr. Chua. Baka mamaya balikan siya nito. Ano ka mo? Galing siya doon? Gumawa ba ng gulo ang inaanak ko? Kinausap lang naman daw niya. Pero ibang kutob ko Nung una pa lang, hindi na maganda ang nababasa ko sa pagkatao ni Mr. Chua na yon. Naiilang na lang si Mang Oyo. Hindi rin niya maiwasan ng mag-alala. Samantala,
Hindi pa nga nakakalabas ng baryo nila si Rogelio nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Nagdahan-dahan na lang siya sa pagpapatakbo para maiwasan ng aksidente. Ngunit sa isang daan na wala ng bahayan, sa gitna ng kalsada ay may nakaharang na sasakyan. Nagsibabaan ng mga sakay noon at pinalibutan siya. Sino kayo? Anong kailangan nyo? Sumama ka sa amin! Teka, bitiwan nyo ako! Wala akong atraso sa inyo Pakaladkad siyang dinala ng mga ito sa isang madamong lugar. Kahit anong pagpupumiglas at panlalaban niya ay wala siyang nagawa sa suntok na iginanti ng mga ito. Ano bang atraso ko sa inyo? Tuturuan ka lang namin ng leksyon. Hindi ako estudyante para turuan nyo ng leksyon. Ang tapang mo, ha? Tingnan natin ang tigas mo. Inumpisahan na siyang bugbugin ng mga ito, habang ang dalawa sa kanila ay hawak ang kanyang mga braso. Halos hindi na siya makahinga sa bugbog na tinamo, ngunit tila hindi pa rin napapagod ang mga ito. Sumuka na ng dugo si Rogelio at kulang na lang ay isuka na rin niya ang mga laman loob sa tindi ng panggugulpi sa kanya. Abusin na natin siya at dito na rin natin ibaon. Oh, akala ko ba tuturuan lang natin siya ng leksyon? Nagbago ng isip ni boss. Sagabal ang taong to sa mga plano ni boss At isa ba, nakilala niya mga mukha natin. Isusuplong tayo tsak niyan sa mga pulis. Ang lahat ng yun ay narinig ni Rogelio. Kahit nanghihina ay pinilit niyang makabangon at tumakbo palayo para iligtas ang sarili. Ngunit nakakailang hakbang pa lang siya ay naabutan na siya ng mga ito dahil sa kanyang panghihina. Ito ang patalim. Tapusin niyo na yan sa pinakamasakit na paraan. Malupit na utos ni Odi. Kinuha naman ng isang lalaki ang patalim sa kamay niya at saka lumapit sa nanghihinang si Rogelio. At saka kinilitan sa leeg. Humalo ang dugo nito sa tubig ulan na dumilig sa lupa. Matapos magawa ang krimen, nagmamadali na silang umalis sa lugar na yon. Si Rogelio naman na nag-aagaw buhay ng mga sandaling yon ay may inusal. Ilang sandali pa ay dilat ang mga mata na binawian na ito ng buhay. Samantala, nakatanaw naman si Mang Elias sa labas ng bintana. Katitila rin lang ng ulan ng mga sandaling yon. Bakit kaya wala pa si Rogelio? Baka hindi pa muna pinauwi rito ng asawa. Naiiling na lang na isinara ni Mang Elias ang bintana na yari sa tabla. Kinabukasan, hindi pa rin umuwi si Rogelio. Inutusan na lang niya ang isang anak na sa bayan na pasok na dumaan sa bahay ng kapatid at alamin kung bakit hindi umuwi. Hapon na noon, iba na ang pakiramdam ni Mang Elias sa hindi pagpapakita ng panganay. Idagdag pa ang pag-aaligid ng mga uwak sa himpapawid. Hindi magandang pangitain ang nakikita niya. Lalong binalot ng kaba si Mang Elias nang dumating ang isang anak at sinabi nitong hindi nakauwi ang kapatid sa bahay nito sa bayan. Ano? Kung hindi nakauwi ang kuya niyo sa bayan, nasaan siya? Napatungo na lang ang binatilyo sa tanong ng ama. Hindi rin kasi nito alam ang nangyari. Ang asawa naman ni Mang Elias ay labis na rin ang pag-aalala at naiiyak na sa sobrang takot na nararamdaman. Maghintay pa tayo. Baka nasa bahay lang na kaibigan. Sandali, pupuntahan ko lang si Paring Oyo. Baka alam ng anak niya kung nasaan ang kuya niyo. Agad nang pumanaog si Mang Elias ng bahay. Napatingin naman siya sa himpapawid. Naroon pa rin ang uwak na umaali-aligid. Pagdating niya sa bahay ni Mang Oyo ay agad niyang tinanong kung nakita ba ng mga ito ang anak. Aba, uling nakita ko sa batang yun noong nagpaalam na uuwi mo na sa bayan. Bakit pare? Di pa ba umuwi? Baka hindi pinayagan ng asawa na umuwi sa inyo, hindi kaya? Galing ron ng kapatid niya. Sabi ng asawa hindi pa daw nauwi sa kanila. Ano? Hindi kaya nasa bahay ng kaibigan? Sana nga pare, nasa bahay lang ng isang kaibigan. Labis na ang pag-aalala ko. Lalo na yung nanay niya. Huwag kang mag-alala pare. Uutusan ko yung anak ko na magtanong-tanong rito baka merong nakakita sa kanya. Nako, salamat pare. O paano? Uwi muna ako.
Baka umuwi na rin siya sa bahay. Pagkauwi nga sa kanila ay wala pa rin si Rogelio. Umiiyak na rin ang ina nito. Maya-maya ay natuon ang pansin nila sa paparating ng mga sasakyan. Napakunot ng noo si Mang Elias nang makilala ang sasakyan na yon. Nilingon nito ang asawa at anak. Dito lang kayo. Huwag kayong lalabas kahit na anong mangyari. Ako ang haharap sa kanila. Itinali muna ni Mang Elias ang kanyang itak sa kanyang bewang bago pumanaog ng bahay. Anong ginagawa niyo rito? Relax lang, Mang Elias. Ako nandito para bigyan kayo ng palugit para lisanin ang bahay na ito. Akin kailangan ng lupang pagmamay-ari ko. Hoy! Wala kang pagmamay-ari rito. Magkakamatayan muna tayo bago mo maangkin ang lupang pagmamay-ari pa ng mga ninuno ko. Huwag mo ko pipilit gumawa ng dahas na pwedeng ikapahamak ng iyo pamilya, Mang Elias. Hanggang bukas, ha? Hanggang bukas na lang ng tanghali kayo rito. Hindi na nakasagot pa si Mang Elias nang tinalikuran na siya nito. Para namang nauupos sa kandila na nilingon niya ang kanyang mag-iina na nakatanaw sa may bintana. Buong gabing hindi nakatulog si Mang Elias. Iniisip si Rogelio kung nasaan na ba ito at ang pagbabanta sa kanila ni Mr. Chua. Kahit kulang pa sa tulog ay maaga pa ring nagising si Mang Elias. Ang anak naman na sumunod kay Rogelio ay nagpaalam na hahanapin lang ang kapatid kasama ang barkada nito. Hanggang inabot na ng tanghali, dumating si Mr. Chua kasama ang mga tauhan nito. Hindi inaasahan ng pamilya ni Mang Elias na magiging marahas na ang hakbang na gagawin nito. Sapilitang pinasok ang kanilang bahay at pinaghahagi sa mga gamit nila sa loob. Sumisigaw naman sa takot ang asawa niya habang nakayakap sa isa pa nilang anak. Mga hayop! Wala kayong karapatan na palisin kami rito! Dala ng bugso ng damdamin ay hindi na nakapagpigil pa si Mang Elias. Kinuha niya ang itak at iwinasiwa sa mga kalalakihan. Nahagip ang braso ng isa sa mga lalaki. Sige! Kung hindi kayo aalis sa pamamahay ko, dadanak ang dugo sa lupang ito na gusto mong angkinin! Oo. Huwag mo kami pipilit na gumawa ng marahas na hakbang. Akin tsak sa'yo, ikaw agrabyado sa atin. Anong klasing tao ka na sagad hanggang buto ang kasakiman mo? Pati pag-aari ng iba gusto mong angkinin? Binabawi ko lang ang sakin. Nagdidilim na ng mga oras na yon ang paningin ni Mang Elias. Maigpit na hinawakan niya ang itak at akmang susugurin si Mr. Chua. Napatigil siya bigla sa pagakbang nang makitang inilabas ng isang lalaki ang isa niyang anak sa sasakyan ng mga ito. Puno ito ng sugat at pasa sa buong katawan. Hindi rin ito kumikilos. Binalot ng takot ang buong sistema ni Mang Elias. Hayop kayo! Anong ginawa niyo sa anak ko? Oo, huwag kang lalapit dahil kung hindi, tutuloy ako nitong anak mo. Isa lang akin gusto. Ang umalis kayo rito mahinahon. Kapag ikaw nagmatigas patanda, ikaw hindi gugusto akin gagawin sa pamilya mo. Nang lingunin ni Mang Elias ang asawa at anak, puno ng takot ang mga mukha nila. Wala rin tumutulong sa kanila kahit naririnig ng ilang kapitbahay ang nagaganap sa bahay nila. Biglang lumuwag ang pagkakahawak ni Mang Elias sa itak na hawak. Napangisi naman si Mr. Chua. Inilabas nito ang mga papel at pilit yung pinapipirma kay Mang Elias. Nanginginig naman ang kamay niya habang pilit na inilalagay ang ballpen. Matalim pa niyang tinitigan ng kaharap at ang mga lalaki na nakangisi sa kanya. Natigilan siya bigla nang makita ang kwintas ni Rogelio na nakasuot sa liig ng isa sa kanila. Biglang pumatak ang luha sa kanyang mga mata sa biglang pumasok sa isip. Hindi pa nakontento mga ito. Sinunog pa ang kanilang bahay bago lumisan si Mr. Chua at ang mga tauhan nito. Hinagisan pa sila nito ng pera. Pagbabayaran niyo to ng mahal! Katulad ng pagliliyab ng kanilang bahay, nag-aapoy din sa galit ang puso ni Mang Elias. Simula ng araw na yon, ay wala nang nakakaalam pa kung saan nagpunta ang mag-anak.
Kasalukuyang nasa harapan ng ginagawang altar si Mang Alyas. Puno yun ng iba't ibang kulay ng mga kandila. Nasa gitna noon ng isang bungo ng hayop na may sungay. Umuusal siya ng isang dasal na siya lang ang nakakaalam. Naabutan siya ng asawa sa ganoong senaryo. Anong ginagawa mo, Elias? Huwag mo kong abalahin rito. Tama ba ang hinala ko na gumagamit ka ng karunungang itim? Anong binabalak mo? Hindi pa ba malinaw sa iyo? Gaganti tayo sa kaapihang dinanas natin. Ibis na yan ang atupagin mo. Bakit hindi ka nalang tumulong sa amin ng mga anak mo na hanapin ang anak nating si Rogelio? Wala na ang anak nating si Rogelio! Patay na siya! Pinatay siya ng Mr. Chua na yun! Kasama siya sa maghihiganti ko! Paano mong nasiguro? Nakita ko ang kwintas niya sa isa sa mga lalaking sumunog ng bahay natin. Sinubukan ko rin makipag-ugnayan sa anak natin. Wala na siya. Hindi na siya kabilang sa mundo natin. Yeah. Lumapit si Mang Elias sa tumatangis na asawa. Niyakap ito. Huling bumalo sa kanyang mga mata ang mga luha sa pag-alala sa panganay na anak. Pagbabayarin ko sila sa ginawa nila kay Rogelio. Sa pamamagitan ng itim na kapangyarihan na minana ko pa sa aking mga ninuno. Ako ang muling bubuhay sa tradisyong matagal ko nang kinalimutan. Kung kanina ay tutol si Aling Becca sa ginagawa ng asawa, ngayon ay parang gusto rin niyang tulungan ito para maipaghiganti ang nangyari sa kanilang panganay na anak. Muli na namang napahagulgol ang ginang dahil sa sinapit ni Rogelio. Ilang araw nang nagkukulong sa madilim na silid na yon si Mang Elias. Dinadala na lamang ito ng pagkain ng asawa. Tuloy-tuloy ang ginagawa nitong ritual para mas maging malakas ang itim na kapangyarihan na nais nitong buhayin. Kumuha siya ng patalim at sinugatan ng kanyang palad. Saka hinayaang tumulo ang sariling dugo sa isang talisman. Patuloy siyang umuusal ng orasyon na siya lang ang nakakaunawa. Maya-maya ay kinuha niya ang garapon kung saan naroroon ang kakaibang uri ng insekto. Samantala, 2 araw nang hindi pumapasok si Otis sa kanyang trabaho kay Mr. Chua. Nung isang araw pa kasi masama ang kanyang pakiramdam. Pakiwari niya ay may matang laging nakamatsyag sa bawat galaw niya. Kung ano-ano rin ang nakikita niya. Sinisingil na yata ako ng mga nagawa kong kasalanan. Hihiga na sana siya. Balak niyang itulog na lang ang sama ng pakiramdam niya nang matigilan. Naramdaman niya ang tila paggapang ng insekto sa kanyang katawan. Ano mga ito? Huwag! Lumayo kayo sa akin! Lumayo kayo! Habang tumatagal ay parami ng parami ang mga kakaibang insekto na gumagapang sa sahig, sa kisame at maging sa kanyang higaan. Kahit anong gawin niyang pagpag sa mga ito ay lalo lamang lumalapit sa kanya. Nang kagati ng kanyang balat, napasigaw na lang siya sa sobrang sakit. Parang napapaso ang kanyang balat. Bago pa siya makalabas sa silid na yon, dinumog na siya ng napakaraming insekto. Hanggang unti-unti siyang nawalan ng buhay dahil sa mga kagat na mga ito. Ganon din na nangyari sa iba pa niyang mga kasamahan ng sumunod na araw. Tila iniisa-isa sila ng mga ito. Nang makarating yon kay Mr. Chua, nung unay inakala niyang dahil sa sakit kaya namatay ang matapat niyang tauhan. Ngunit nagduda na siya nang sunod-sunod na nangamatay ang iba pa niyang tagasunod. Iisa lang kasi ang paraan ng pagkamatay ng mga ito. Hindi kaya dahil sa sumpa? Baka yung huling lupa aking kinamkam may dalang sumpa. Paano kung ako nasusunod? Hindi. Ayoko pa mamatay. Hindi pa ako maaari mamatay. Kinabukasan ay pinuntahan ni Mr. Chua si Mang Oyo sa bahay nito. Nalaman niya kasi mula kay Kapitan na kaibigan nito ni Mang Elias. Ikaw ba alam kung saan pupunta si Mang Elias at kanya pamilya? Hindi po, hindi ko po alam.
Ako handa babayad malaki. Basta ikaw sasabi lang kung saan akin sila maaari puntahan. Pasensya na po. Hindi ko po talaga alam. Ay, bakit niyo po ba siya hinahanap? Di ba kayo ang nagpaalis sa kanila? Tinitigan muna ni Mr. Chua ang kaharap. Nung una ay nag-aalangan pa kung sasabihin niya ang kanyang dahilan. Ngunit kung yun lang ang paraan para makumbinsi ito kung saan niya makikita si Mang Elias, gagawin niya na ang lahat. Ano klase sumpa kaya ang dumapo sa kanila? Doon sa mga tauhan ka? Ang tingin ko barang ang dahilan ng pagkamatay ng mga tauhan nyo. Ano? Barang? Parang kulam ba? Ano klase sakit yon? Mas matindi pa sa kulam. Hindi rin po yun basta sakit. Ikaw sabi sa akin, paano magagamot ang barang? Walang gamot rito. Ang barang ay mula sa taong may maitim na hangarin na patayin ng taong kinamumuhian nito. Ano aking dapat gawin? Ikaw sabi, baka ako na susunod. Ikaw awas sa akin. Hindi ko rin po alam. Baka kung hihingi kayo na kapatawaran sa taong yon baka hindi na niya ituloy ang masama niyang planong paghihiganti. Paano? Hindi akin alam kung saan hahanapin Mang Elias. Akin tingin siya ang nasa likod ng lahat ng ito. Ako ay tutulong. Hanapin kung nasaan siya. Ako babayad sa iyo kahit na magkano. Pasensya na po. Hindi ko po talaga alam kung nasaan siya lumipat ng bahay. Hindi ko po kayo matutulungan. Wala rin silbi akin yaman. Kung ako paktay na, sabihin mo sa kanya, ako sisisi na sa aking kagawa pag-aagaw lupa niya. Akin babalik na lupa kanya basta huwag lang niya ako babarang. Laylay ang balikat na tumalikod na si Mr. Chua nang walang makuhang sagot kay Mang Oyo. Ilang minuto pagkaalis ni Mr. Chua, saka lamang lumabas sa pinagtataguan si Mang Elias. Narinig mo ba ang lahat ng sinabi niya? Oo, pero huli na ang lahat para humingi ng kapatawaran. Buhay ng anak ko ang kinuha niya. Buhay nila ang magiging kabayaran. Siya nga pala pare. Hinahanap na nila ang bangkay ni Rogelio. Naniniwala silang narito pa rin ang katawan niya sa baryo natin. Nakita na rin ang kanyang motor na natatakpan ng mga tuyong sanga at dahon sa tabing daan. Mabibigyan na rin natin ng maayos na libing ang inaanak ko. Maraming salamat pare sa mga naitutulong mo sa amin. Tatanawin kong malaking utang na loob ang ginagawa mo. Parang anak ko na rin ang turing kay Rogelio. Kaya masakit din sa akin ang sinapit niya sa kamay ng ganid na yon. Pero gusto ko pa rin magawa mong magpatawad sa kabila ng lahat. Hindi man ngayon, siguro'y sa mga susunod na araw. Malabo na mangyari yon pare. Nabahiran na ng dugo nila ang mga kamay ko. Naglakad na palayo si Mang Elias. Malungkot namang tinatanaw ito ni Mang Oyo. Nang sumunod na araw, nabalitaan ni Mang Oyo na pumanaw na si Mr. Chua sa mismong bahay nito. Hindi na niya inalam ang detalye ng pagkamatay nito dahil batid naman niya na ang kaibigan ang may gawa nun. Nang sumunod na araw, natagpuan na rin ang katawan ni Rogelio. Kalansay na halos ito nang makita ng mga naghahanap. Ang tanging pagkakakilanlan rito ay ang damit na suot ng araw na mawala ito. Sa wakas, nabigyan na rin ng maayos na libing ang mga labi nito. Ang pamilya naman ni Mang Elias ay bumalik sa lupang pagmamay-ari ng kanyang pamilya. Muli silang nagtayo ng maliit na kubo malayo sa karamihan. Wakas! Ako ang inyong Lolo Pael.